Markado na siya para sa kamatayan, pero hindi pa tapos ang krisis na ito. 6 na salita lang mula sa isang defense minister at bigla kumalat ang takot sa buong gitnang silangan. Walang pangalan muna sa una, walang paliwanag, walang konteksto. Pero habang kumakalat ang balita sa social media, alam na agad ng lahat kung sino talaga ang target. At mas mabilis pa sa balita mismo, kumalat ang tensyon sa buong rehiyon. Sa loob ng ilang araw, 2 pinuno ang nag-eksena ng pinakamapanganib na banggaan ng salita sa buong gera. Nasa closed briefing kasama ang mga military at diplomatic reporters ang defense minister ng Israel. Tahimik ang silid, seryoso ang tono. Walang kaba sa boses niya kahit alam niyang mabigat ang idudulot at doon niya binitawan ang linyang yon na markado na para sa kamatayan ang supreme leader ng Iran. Wala nang atrasan pa mula roon. Hindi lang basta banta ito. Sinabi rin niyang parang mga negosyanteng mahusay ang Iran, gustong kumuha ng advantage habang tuloy-tuloy ang mga usapan sa likod-likod. Pero malinaw ang linya niya, hinding-hindi papayagan ng Israel na magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. Anuman ang mangyari sa negosasyon o sa pressure mula sa ibang bansa. Kung sa pamamagitan ng kasunduan man ito mangyari, tanggap daw niya. Kung hindi, may plan B sila. Hindi nagtagal, sumagot ang Iran. Sa X, direktang nag-post ang foreign minister ng Iran. Tinawag ang Amerika bilang amo na dapat pigilan ang sarili nitong alagang aso sa Tel Aviv. Malinaw at matapang ang bawat salita niya. Walang pagdadalawang isip, walang takot. Ang mensahe niya, kung babaliwalain ng Amerika ang kasunduang napagkasunduan sa Islamabad, may kahihinatnan ito at hindi lang basta salita ang isasagot ng Iran sa panig nila. Pero sino nga ba itong supreme leader na pinag-uusapan ngayon? Si Mojtaba Khamenei, ang bagong pinuno ng Iran matapos ang matinding gera. Ilang buwan lang ang nakalipas noong nagbago ang liderato roon. Hindi pa siya nakakaupo ng matagal sa pwesto. Bago pa lang talaga ang paghawak niya ng kapangyarihan sa bansa. Pero ngayon, sa kabila ng bagong pwesto, siya na mismo ang direktang target ng pinakamataas na opisyal militar ng Israel. Ayon sa mga analyst, malaking bagay ang pagbanggit na ito ng pangalan ng hayagan sa harap ng mga reporter. Ipinapakita nito na hindi lang basta panakot ang Israel. Seryoso talaga sila ngayon. Malinaw rin ang posisyon nila. Hindi sila kasapi sa kasunduang pinirmahan sa Islamabad, kaya't malaya silang kumilos anuman ang desisyon ng Amerika sa mga usapan sa Doha. Sarili nilang patakaran ang susundin nila mula ngayon. Ang kasunduang yon, tinatawag na Islamabad MOU, ay naglalagay ng obligasyon sa Amerika na pigilan ang sarili nitong mga kaalyado sa rehiyon mula sa anumang aksyong militar laban sa Iran habang tuloy ang negosasyon. Pero sa Israel, hindi ito bumubuklod at malinaw nilang sinasabi ito sa harap ng lahat. Sinabi mismo ng defense minister, walang kompromiso pagdating sa depensa ng sarili nilang bansa kahit sino pa ang mag-alala o tumutol. Kaya naman naghintay lang ang foreign minister ng Iran ng tamang sandali bago sumagot ng direkta. At doon lumabas ang pinakamatinding linya niya sa buong linggo na kung babaliwalain ng Amerika ang mga aksyon ng kaalyado nito sa Tel Aviv, tuturuan daw sila ng Iran ng husto. Malinaw ang tono, walang drama. Hindi na ito usapang diplomatiko lamang para sa mga sumusubaybay dito. At habang nagbabanggaan ang dalawang panig, may mas malaking bagay na nakataya sa likod ng lahat ng ito. Dumadaan ang halos
14 milyon na bariles ng krudo bawat araw sa mismong lugar na ito. Humigit kumulang $1 billion bawat araw ang halaga nito sa global market. Anumang maling galaw, anumang maling kalkulasyon mula sa alinmang panig, direktang tatama sa presyo ng gasolina sa buong mundo. Kaya naman, sa likod ng lahat ng banta, may tahimik na negosasyon na patuloy na nagaganap sa ibang eksena malayo sa mata ng publiko. Sa Doha, may mga technical team mula sa Amerika at Iran na nag-uusap ng lihim sa tulong ng mga mediator mula Qatar at Pakistan. Layunin nila ayusin ang tuloy-tuloy na daloy ng shipping papunta sa Hormuz at pagtibayin ang mas matagalang ceasefire sa buong rehiyon. Pero ito ang malaking kontradiksyon na kinatatakutan sa kasalukuyan. Habang tahimik at magalang ang usapan sa Doha, hayagan at direkta naman ang mga banta sa publiko sa parehong oras mismo. Dalawang magkaibang mundo, dalawang magkaibang tono, pero parehong pinuno ang may hawak ng kontrol. Isang maling kalkulasyon lang sa kahit saang panig at maaaring bumagsak agad ang lahat ng buwan-buwang pinaghirapang usapan. Ito mismo ang tunay na panganib ng ganitong sitwasyon sa kasalukuyan. Hindi laging ang mga tahimik na negosasyon sa likod ng eksena ang siyang huling magpapasya sa kinabukasan ng rehiyon. Kung minsan, ang mga salitang hayagang binitawan sa publiko, kahit sinadya lang ito para sa panloob na madla, ang siyang aktwal na nagpapasimula ng bagong kabanata ng tensyon sa buong lugar. At ang totoo, malapit na rin ang linya patungo sa muling pagsiklab ng digmaan sa buong rehiyon. Sinabi mismo ng Defense Minister ng Israel, posibleng sa mga susunod na araw, muli na silang nasa gitna ng bagong digmaan kung mag-fire ng missile ang Iran patungo sa kanilang teritoryo. Walang kondisyon dito, walang urong-sulong sa kanyang boses. Direkta at tuwiran ang kanyang babala sa publiko at sa mga kaaway nila. Kaya naman, hindi na naghihintay pa ang Israel para sa sinuman kahit pa sa Amerika mismo. Inutusan na ng Defense Minister ang kanilang military na maghanda ng sarili at independenteng planong pang-atake laban sa Iran kahit walang partisipasyon ang Amerika dito sa hinaharap na ito. Handa silang kumilos mag-isa kung talagang kakailanganin, walang hintayan pa sa desisyon o pahintulot ng ibang bansa. At hindi lang ito tungkol sa Iran mismo o sa gitnang silangan sa kabuuan. Binanggit din ng Defense Minister ang tungkol sa Lebanon na hindi pa rin aalis ang Israel doon hanggat hindi lubusang na-disarmed ang Hezbollah sa buong rehiyon. Malinaw ang pattern sa bawat salita niya. Hindi na sila sumusunod sa oras o desisyon ng iba. Sila na mismo ang nagtatakda ng linya ngayon. Kaya ngayon, dalawang direksyon na lang ang bukas sa harapan ng lahat ng kasangkot dito. Kung magtatagumpay ang tahimik na usapan sa Doha, maaring humupa ang tensyon at unti-unting bumalik sa normal ang daloy ng shipping sa buong Hormuz. Pero kung mananaig ang mga salitang hayagang binitawan sa publiko, hindi malayong muling sumabog ang buong rehiyon sa loob lamang ng ilang araw na darating na ito. Ang tanong na lang, sino ang mangingibabaw sa dalawang direksyong ito na magkaiba ng husto? Ang mga tahimik na technical negotiator na nag-uusap sa Doha araw-araw, malayo sa kamera? O ang mga pinunong hayagang nagbabalibagan ng banta sa isa't isa sa publiko? Walang pigil at walang takot, malapit na ang sagot dito at maaaring dumating ito ng mas maaga kaysa inaasahan ng marami. Dahil kung sasabog man talaga ito, hindi lang ang gitnang silangan ang direktang maaapektuhan nito sa huli.
ang buong mundo, kasama na ang presyo ng gasolina, ang seguridad ng shipping sa mga karagatan, at ang katatagan ng ekonomiya sa buong Asia ay direktang nakatali sa kung ano talaga ang mangyayari sa susunod na ilang araw na darating, gusto man natin o hindi ito. Sa ngayon, malinaw ang isang bagay sa lahat ng nakasubaybay hanggang sa bahaging ito. Hindi na ito basta usapang pampulitika lamang na dadaan at malilimutan agad pagkatapos ng ilang linggo. Ito na ang panahon kung saan ang bawat salitang binitawan ng isang pinuno, kahit sa social media man o sa loob ng close briefing, ay may bigat na kayang magpaikot ng buong mundo. Sinabi mismo ng Defense Minister ng Israel, walang kompromiso pagdating sa depensa ng kanilang bansa, anuman ang sabihin o gawin ng ibang panig sa mundo. Para sa Iran, wala nang lusot sa oras na ito at alam nila ito. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, malinaw na ang katotohanan, ang susunod na hakbang, hindi na desisyon ng Amerika. Desisyon na ito ng Israel. Bago tayo magtapos, mapapakinggan nyo na rin ang Parekoy Military sa Spotify. I-follow nyo kami doon para sa mga defense updates. At dito sa YouTube, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Panoorin nyo rin ang 2 video na nasa screen ngayon.